Ulan ng patuloy na tumatama sa bintana na parang may taong nagtatangkang ipaalala. Narito ako, nandito lang sa tabi mo. Pakinggan mo. Si Aling Luningning, 62 anyos, ay tahimik na nakikinig. Sa edad niya, hindi lang siya marunong makinig sa tunog ng ulan, pati na rin sa mga pagitan ng patak nito. Sa mga sandaling iyon, doon niya nararamdaman ang buong buhay. Sa kusina, umuusbong ang bango ng panaderyang bagong gawa, ay halong amoy ng tinapay, tanglad at lumang kahoy. Ang bahay ay tila isang matandang kaibigan na humihinga. Sa kalan, may nakapikit na takure ng tubig. Sa gitna ng pamilyar nitong kapaligiran, naisip niya, ito na ang tunay na kapayapaan, simple at totoo, biglang tumunog ang telepono sa mesa. Ang pangalan sa screen ay Igor. Siya ang biyena ni Luningning, hindi ang anak na babae o ang apo, kundi siya. Medyo nakakagulat at may halong kaba ang naramdaman niya. Hello, maingat na sagot ni Luningning. Ma, nandyan po ba kayo? Medyo pagod na po ako, mahina at mababa ang boses ni Igor, plano ko sanang dumaan. Mukhang tumutulo na naman ang gripo dyan, dagdag niya. Alam ni Luningning na hindi tumutulo ang gripo, pero alam niya rin ang isang bagay, kailangan ng mga lalaki ng dahilan para lumapit, lalo na si Igor na seryoso at mahiyain. Sanay na magtago ng kanyang nararamdaman. Hindi siya darating ng walang dahilan, pumasok ka na, sabi niya, at hindi niya maiwasang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso nang sagutin niya. Pagkalipas ng 30 minuto, narinig niya ang pagkatok ng pinto. Lumabas sa pintuan si Igor, matangkad ngunit bahagyang nakayuko, may basa-basang jacket at bag sa balikat. Maingat niyang inalis ang kanyang tsinelas, inayos ito ng maayos, parang sundalo na nag-aayos ng kanyang mga bota. Isang maliit na detalye na agad napansin ni Luningning, sa kilos ni Igor ay may disiplina at panloob na pagpipigil. Magandang araw po, mahina niyang bati. Pwede po ba akong humingi ng tuwalya? Kuha ka sa radiator, sagot ni Luningning, at dali-dali siyang pumunta sa kusina, habang pinupunasan ni Igor ang kanyang buhok, pilit na nagmamasid si Luningning nang hindi halatang tumitingin. Dati rin siyang ganito tumingin sa kanyang asawa tuwing uwi ito mula sa trabaho, pagod pero siya pa rin. Biglang kumabog ang kanyang dibdib nang maalala iyon, maraming alaala ang naninirahan sa kanyang puso, at madali silang nagigising sa mga bagong pangyayari, uminom sila ng tsaa. Sa mesa, nakatayo ang mainit na takure, katabi ang plato ng mga bibingka. Maingat at mabagal kumain si Igor, tila hindi ang pagkain ang kanyang nilalasap kundi ang pagkakataong makaupo ng tahimik. Kwento niya ang tungkol sa kanyang mga gabi sa trabaho bilang health worker sa isang rural na health center sa bayan ng Liliw, Laguna, mga lola na may mataas na presyon ng dugo, mga batang mailagnat, at ang walang tigil na tawag sa telepono. Sa mga nagdaang taon, nagbago ang mukha ni Igor, naging maseryoso at pagod, tila bawat gabi ng duty ay nag-iiwan ng anino sa kanya. Ayos lang po kami dito, ma, sabi niya, ngunit sa kanyang mga mata, ramdam ni Luningning ang pagsisinungaling. Hindi niya pinilit magpaliwanag. Minsan, mas mainam na manahimik kaysa subukang bunyagin ang sakit ng iba. Mukhang ito ang mga bibingka mo noon sa probinsya. Ha, biglang umiti si Igor. Tandaan mo nung naubusan tayo ng gas, tinulungan mo kami, umiti rin si Luningning. Nasa kabinet ko pa rin ang lumang Primus stove ko, sabi niya. Matanda na, pero gumagana pa rin. Minsan iniisip ko, ako rin yata isang Primus, tumingin si Igor sa kanya at tumango. Sa kanyang mga mata, may dumaan na init, isang bihira at tunay na damdamin, nahuli ni Luningning ang tingin niya, at may kakaibang pakiramdam ang kumalat sa dibdib niya. Hindi ito takot, ngunit may halong pangamba, sumunod ang gripo. Totoo ngang may tumutulo. Mabilis na inikot ni Igor ang kanyang mga manggas, lumabas ang malalakas at maingat na mga kamay. Nakatayo si Luningning sa tabi ng tuwalya na tila, kailangan niya ito, kahit na kayang-kaya ni Igor ang ayusin ito mag-isa. Bawat hakbang ni Igor, bawat boses niya ay nakapagdudulot ng kapanatagan. Ang hirap ng mga shift mo, mahina niyang sabi, hindi ako nakakatulog ng maayos, sanay na ako, pagbuntong hininga ni Igor habang nakataas ang mga balikat, pero hindi niya maitago ang pagod sa mga mata niya, minsan, parang napahinto siya. Parang nagbago ang isip, sige, kwento mo. Ako ang Primus, di ba? Nakangiting sagot ni Luningning, ngumiti rin si Igor, pagkatapos ay nagsabi, minsan, mas mahirap ang magtiis sa bahay kaysa sa trabaho. Tumigil si Luningning sa pagsagot, inilapit lang ang tasa ng tsaa sa kanya.
Kinuha niya ito, na para bang nagpapasalamat hindi lang sa mainit na inumin, kundi sa init ng pag-unawa. Nang matapos ang pag-aayos, nagsimula ang malakas na bagyo sa labas. Ilang beses nang kumurap ang ilaw hanggang sa tuluyang nawala. Nalugmok ang dilim sa buong bahay, tanging mga kidlat ang nagpapaliwanag sa mga dingding. Umabot si Luningning ng kandila sa mesa. Nang bumalik siya, nakita niya si Igor na nakatayo sa tabi ng bintana, isang matangkad at kalmadong anino. Pinalawig niya ang kandila, at ang mainit nitong liwanag ay bumalot sa kanilang dalawa, parang nagbuo sila ng isang maliit na mundo. Ano ba ito? Sabi ni Luningning. Dati natatakot ako sa bagyo, ngayon parang mas magaan ang loob ko. Bakit? Tanong ni Igor, dahil may kasama akong katahimikan, tumingin si Igor sa kanya ng mas matagal kaysa dati, mas mainit kaysa inaasahan niya mula sa isang biyenan. Ngunit hindi siya nagsalita, ganoon din si Luningning. Inilapit lang niya ang kandila, na tila ibinabahagi ang init nito kay Igor. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Si Aling Valentina, ang kapitbahay, ang nakatayo, may hawak na sobre. Luningning, ito raw ang sulat na ipinadala ng postman. Para kay Marinel, pero sariling sulat ng kamay, mahina niyang bulong, kinuha ni Luningning ang sobre. Makapal at medyo dilat na ang papel. Nakilala niya ang sulat, pamilyar ang sulat kamay, ngunit hindi niya maalala kung kanino, nagsimulang basahin ang liham. Sa bawat linya, lalong bumigat ang kanyang paghinga, Marinel, hindi ko alam paano sasabihin ito. Hindi tayo nagkasala. Ayokong sirain ang pamilya mo, pero hindi na ako pwedeng maging iyong lihim, pinirmahan ni Alexei, tahimik. Ang kandila lang ang pumapintig, tumingin si Igor kay Luningning, pilit na iniintindi. Nakaalis na si Aling Valentina nang malaman niyang sobra na siya. Mahina ang boses ni Igor, nanginginig, pwede ba akong umupo dito? Tumango siya, umupo siya. Nasa pagitan nila ang sulat, parang pader, pero sabay rin itong tulay. Ngayon, alam na nila, may tinatago si Marinel na mahalaga, at maaaring baguhin ito ang lahat. Hindi ko alam, bulong ni Luningning, ako ang ina, kailangan kong maintindihan, kailangan ko, sagot ni Igor. Matay malamig pero may kirot. Hindi tayo magmamadali. Kausapin muna natin siya. Tapos ako. Tapos tayo lahat, tumango siya, ramdam ang bigat ng darating na usapan na magbabago sa bawat isa sa kanila. Biglang bumalik ang ilaw. Sumiklab ang lampara, nilinawan ang mesa, kandila at sulat. Lahat ay naging malinaw na, isinuot ni Igor ang kanyang jacket. Nandito lang ako, sabi niya. Tumawag ka lang kung kailangan, pagkatapos niyang umalis, napuno ng katahimikan ang kusina. Ngunit ang sulat ay nanatili sa mesa, dala ang pakiramdam na wala na ang dati nilang buhay. Ipinasok ni Luningning ang sobre sa aparador, kasama ng mga lumang tiket at Primus stove, para sa usapan, isip niya. Lumapit siya sa radiator. Kinuha ang tuwalya na hinalikan ni Igor kanina. Mainit pa ito, pinisil niya ito sa dibdib at pumikit. Biglang may mensahe mula kay Marinel. Huwag kang maghintay. Bukas, pupunta kami ni Igor. Kailangan nating mag-usap, 3 tuldok sa dulo, dahil doon nasasalamin ang bagong buhay nila. Humiga si Luningning pero hindi makatulog, pinakinggan niya ang ulan at naisip, disiplinado kami, marunong magdistansya, ngunit buhay din kami. Alam niyang bukas ay sisimulan ang hindi pa niya handang harapin, at ang ulan sa labas ay hindi na nagbabanta, kundi nagbubulong, na parang buong mundo ang nagsabi. Tingnan natin kung paano ito magtatapos. Sa umaga, tahimik ang paligid. Para kay Aling Luningning, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa ingay. Ang ingay ay may pinanggagalingan, pero ang katahimikan ay parang puwang na walang laman sa silid. Nagising siya bago tumunog ang alarm clock, kahit wala naman siyang pupuntahan. Ang pensyon niya at mga gawaing bahay, pati na ang paminsang pagbisita sa apo, ang mga iyon lang ang bumubuo ng araw niya. Ngunit ngayong araw, may espesyal na pag-aabang ang puso niya. Pintig ng puso na parang batang babae na unang lalabas sa kanyang unang date, muling kinuha ni Luningning ang sulat sa aparador at binasa muli ito. Matibay at tiyak ang sulat kamay, walang palamuti. Bawat salita ay tila hampas ng martilyo, hindi ko na kayang maging lihim. Pasensya na kung masakit, pakiramdam niya ay naging taksil siya. Alam niya ang lihim bago pa man ito aminin ng mag-asawa. Bandang tanghali, may pagkatok sa pinto. Pumasok si Marinel, ang anak na babae niya. Matindi ang tensyon sa mga mata nito, nanginginig ang mga kamay. Kasunod niya si Igor, kalmado ngunit may dilim sa mga mata. Upo silang tatlo sa mesa,
ang mesa na kahapon ay may tsaa at bibingka. Ma, panimula ni Marinel, gusto naming mag-usap. Tumango si Luningning pero hindi makapagsalita. Ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan at bigla, sinabi ni Marinel, alam mo na siguro. Kahapon, dinala ng kapitbahay ang sulat. Humina ang kanyang kulay, makitid ang mga kamay ni Igor, nangingitim ang mga buto, ngunit nanahimik siya. Ma, totoo po, nanginginig ang boses ng anak. May iba po ako. Si Alexei. Hindi ko gusto na mangyari ito, pero nangyari, naging parang kumot ang katahimikan sa silid. Tumingin si Luningning kay Marinel, hinanap ang batang babae na may mga tirintas na tumatakbo sa bakuran. Pero ang nasa harap niya ay isang pagod at dayuhang babae. Marinel, may asawa ka, may anak, bungad ni Luningning. Paano mo nagawa ito? Hindi ko planado, ma, sumbong ni Marinel, nakatakip ang mukha sa mga palad, nagsimula ito nang hindi sinasadya. Pero nang napagtanto ko na, kasama kita pero wala akong nararamdaman. Sa kanya, iba ang pakiramdam, parang tinaga ang mga salitang iyon sa hangin, tumingin si Luningning kay Igor. Nakatayo siya ng matuwid, parang nasa interogasyon, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng bagyo sa kalooban. Ma, malalim ang boses ni Igor, kakatapos ko lang malaman ito mula sa sulat. Wala na akong masabi, nakikita niya ang pagbagsak ng mundo ni Igor sa mismong sandaling iyon, ngunit sa halip na sumigaw o magalit, pinigilan niya ang sarili. Mas nakakatakot ito kaysa mga sigalot, hindi ko gustong mawala si Sonia, patuloy niya. Para sa kanya, handa akong tiisin ang marami. Pero ganito namang mabuhay, hindi ko alam, tumingala si Marinel. May halong tapang at hamon sa mga mata niya, matagal na kaming nagiging estranghero ni Igor. Sama-sama lang kami para sa anak. Si Alexei, buhay siya. Sa kanya, nararamdaman ko ang pagiging babae, parang kidlat na bumagsak kay Luningning ang mga salita, naintindihan niyang hindi pinagsisisihan ng anak ang kanyang desisyon. Napagdesisyonan na ito, at ngayon, nasa kamay na ni Igor ang lahat, dahan-dahan siyang tumayo, hinding-hindi ako gagawa ng eksena. Marinel, kung iyon ang pinili mo, sabihin mo ng diretso, pinili ko na, matatag ang sagot ni Marinel. Aalis ako sa kanya, sa sandaling iyon, parang may pumunit sa dibdib ni Luningning, nasisira ang pamilya niya sa harap ng mga mata niya, ngunit ang mas masakit ay hindi iyon, ang mas masakit ay ang naramdaman niyang awa para kay Igor. Mabilis na inipon ni Igor ang mga gamit, halos walang salita, si Sonia, ang apo nila, ay natutulog sa bahay ng kapitbahay, na marahil ay isang biyaya. Bago umalis, tumigil si Igor sa koridor, tumingin kay Luningning. Namumula ang mga mata niya, ngunit matatag ang tinig, Ma. Salamat sa lahat. Hindi ko alam ang susunod, pero nandito lang ako. Para kay Sonia. Para sa inyo, ang mga salitang iyon ay masakit pa kaysa mga liham. Umalis siya, at kasabay nito, nawala ang kanyang sandigan, nasa bahay na lang ang mga babae, ina at anak, ngunit may pader na naglalagi sa pagitan nila, Ma, huwag mo akong tingnan ng ganyan, nagalit si Marinel, may karapatan akong maging masaya, at siya. Mahina ang tanong ni Luningning, malakas siya, kakayanin niya, lumihis si Marinel sa bintana, naintindihan ni Luningning na wala ng saysay ang pag-uusap, hindi na niya kilala ang kanyang anak, sa gabi, lumabas siya sa bakuran. Sariwa ang hangin pagkatapos ng bagyo, nasa bangko si Igor, may sigarilyo sa kamay, bagaman hindi siya naninigarilyo dati, tumingin siya at agad itong pinatigil. Pasensya na, ani Igor, hindi mapigilan ang sarili, upo siya sa tabi niya. Tahimik sila, sobra na ang mga salita, sakit ang nadarama ng puso nila pareho, at pareho itong tumitibok ng mabagal, paano tayo mabubuhay ngayon? Tanong niya, walang sagot si Luningning. Alam lang niya na sa sandaling iyon, may nabuo sa pagitan nila, isang ugnayan na hindi dapat mangyari, isang koneksyon na kanilang itatago, ngunit totoo na, inilagay niya ang kamay sa balikat ni Igor. Hindi siya inalis ni Igor, naupo silang magkatabi, at ang gabi ay bumalot ng katahimikan. Sa kalooban ni Luningning, isang tanong ang umuukil-kil, disiplinado kami, marunong magdistansya. Pero hanggang kailan, nagpakatatag si Luningning, araw ay puno ng gawaing bahay, pag-aalaga kay Sonia at paglalakad sa parke, gabi ay pagkawalang tulog at mabibigat na isip, halos hindi na dumarating si Marinel sa bahay. Ginugol niya ang oras kay Alexei, naging kakaiba ang katahimikan sa bahay. Kumuha si Igor ng apartment sa kalapit na kalye, pero gabi-gabi siyang bumibisita sa anak, para kay Sonia, nanatili siyang mapag-alaga na ama, sundo sa school, tumutulong sa aralin, naglalakad.
Kasama, pinagmamasdan ni Luningning ang dalawa at nadarama ang pait. Hindi nawawala si Igor sa buhay nila, sobra siyang malapit. Isang gabi, nagkasakit si Sonia. Biglang tumaas ang lagnat, umiiyak ang bata. Kinabahan si Luningning. Hindi maabot si Marinel. Sarado ang telepono, tumawag siya kay Igor, dumating siya sa loob ng 10 minuto. Walang salita, niyakap si Sonia, sinakay sa sasakyan at agad nagtungo sa ospital. Sabi ng doktor, karaniwang sipon lang, walang malala. Ngunit habang nandyan sila, hindi mapigilang titigan ni Luningning si Igor. Nakatabi niya sa kama, hinawakan ang maliit na kamay ng bata, bumulong ng mga salita para pakalmahin. Mukha ni Igor ay puno ng sakit. Pero handang tiisin lahat para sa mga mahal niya, pagbalik nila sa bahay. Tulog na si Sonia, inilapag ni Igor sa kama, inayos ang kumot at lumabas sa kusina. Nagsindi siya ng sigarilyo. Bitawan mo na iyan, sabi ni Luningning, inalis ang sigarilyo. Hindi bagay sa'yo, dagdag niya, nervyos lang. Maikli ang tugon ni Igor, nagpikit si Luningning, tumingin si Igor sa kanya na para bang unang beses niya itong tunay na nakikita. Walang galit o sama ng loob ang kanyang mga mata, pagod lang at kakaibang init. Alam mo, biglang sabi niya, lagi kong iniisip baka ako ang may kasalanan. Baka hindi ko siya nabigyan ng kailangan niya. Pinisil ni Luningning ang labi, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Si Marinel ang pumili, ngumiti siya ng bahagya. Ngunit bakit masakit, nilingon ni Igor ang ulo. Inabot ni Luningning ang kamay niya at dahan-dahang hinawakan. Hindi niya inalis, sandali silang ganun. At ang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang pag-amin. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Mas madalas nang bumisita si Igor, formal para kay Sonia, pero para kay Luningning, gamot na rin ito. Magkasama silang naghahanda ng hapunan. Nag-uusap ng balita, minsan ay tahimik lang sa kusina, unti-unting. Lumalalim ang pakiramdam na pareho nilang kinatatakutan tawagin. Isang gabi, huli siyang dumating, natulog na si Sonia, nagluto si Luningning ng tsaa. Tahimik si Igor, pagkatapos ay biglang sinabi, alam mo, madalas kong iniisip. Kung may asawa akong katulad mo, hindi na ako titingin sa iba. Parang kulog ang mga salitang iyon. Nawala si Luningning, tumibok ng mabilis ang puso niya at umingay sa tenga. Huwag mong sabihin yan, bulong niya, mali yan. Mali ang ginawa sa akin, kalmado ang sagot ni Igor. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ko na makontrol. Tumayo siya, lumapit sa bintana, pilit itinatago ang nanginginig na kamay. Ulan sa labas, nanginginig ang salamin sa bawat patak. Sa refleksyon, nakita niya ang kanyang mga mata, kapareho ng kanyang naramdaman. Huwag nating gawin ito, sabi niya, ngunit ang boses ay nanginginig. Lumapit si Igor, isang hakbang na lang ang pagitan. Alam ko, mahina niyang sabi. Pero aminin mo, nararamdaman mo rin ba? Pumikit siya. Ang katahimikan ay sagot, walang nangyari sa gabing iyon, ngunit doon nila naunawaan na nalampasan na nila ang hangganan. Ang mga sumunod na araw ay tila laro ng pag-iwas. Mga tingin sa mesa, mga di sinasadyang hawakan, mahahabang saglit sa pag-uusap, minsan, bihira nang umuuwi si Marinel, at hindi na mahalaga ang kanyang pagkawala, tanging sila na lang ni Igor at si Sonia sa bahay. Isang araw, tinanong ng bata, Lola, bakit nandito si tatay pero? Hindi si nanay palagi, walang maisagot si Luningning, umupo si Igor sa tabi, dahil palagi kaming nandito ni Lola para sa iyo. Pader namin at proteksyon mo kami. Ngumiti si Sonia at niyakap silang dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luningning na pamilya na sila, kahit kakaiba, kahit lihim, pero totoo, at habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang damdaming takot silang tawagin. Ngunit isang gabi, umuwi si Marinel ng pagod at parang iritado. Nakatanaw siya sa pintuan, nakatawid ang mga braso. Ang ganda ng bahay niyo, ang lamig, nakangiting sabi niya. Parang pamilya na talaga. Pinatay ni Igor ang libro ng kwento para kay Sonia. Tiningnan si Marinel ng kalmado, ngunit may anino sa mga mata. Ramdam ni Luningning ang malamig na pag-urong ng kanyang puso. Miss na ni Sonia si nanay. Mahinang sabi niya, huwag kang magsimula, ma, putol ni Marinel. Tama ang ginagawa ko, at pumasok sa kwarto. Gabi na, puno ng kaba. Kinabukasan, nawala si Marinel ulit, at tila naging magaan ulit ang hininga sa bahay. Nagtimpla ng tsaa si Igor, umupo sa harapan ni Luningning. Sino ba ang nahuli na? Malakas ang sabi. Alam niya na, hindi tanong, tila katotohanan, tumango si Luningning, kailangan nating kontrolin ang sarili, bulong niya. Para kay Sonia, para sa lahat, huminga si Igor at nilihis ang tingin, pero lalong mahirap pigilan ang damdamin, hindi na lang mga lihim na tingin, kundi ang sama-samang pag-aalaga sa anak,
ang nakasanayan nilang magkasama. Ang mga huling usapan sa gabi, isang gabi, hinawakan niya ang kamay ni Luningning ng bahagya ng mas matagal. Hindi niya iniwasan, nagtagpo ang mga mata nila at pareho nilang naintindihan, isang hakbang pa at wala nang balik. Biglang may bumukas na pinto, hindi inaasahang bumalik. Si Marinel nang maaga, agad niyang pinakawalan ni Igor ang kamay ni Luningning, naramdaman ni Luningning ang init sa kanyang mukha, ulit na naman kayo nagsaa. Mapanuyang tanong ni Marinel. Parang mag-asawa lang kayo, may tuso sa boses, ngunit nakatitig siya ng matindi. Unang beses na totoong natakot si Luningning, hindi nalihim ang kanilang sikreto, at habang pilit nilang pinananatili ang distansya. Lalong kitang-kita na hindi mawawala ang damdamin, unti-unting naging gagad ang katahimikan. Pabirong tanong ni Marinel, maganda ba ang samahan nyo? Napasinghap si Luningning, nagkunwaring seryoso si Igor, kausap lang kami, sagot niya, lang. Napikit si Marinel. At gabi-gabi din kayo nagkukwentuhan habang ako nasa bahay ni Alexei. Akala mo, hindi kita nakikita, napuno ng tensyon ang silid. Sinubukan ni Luningning magsalita, pero natigil. Nanginginig na boses ni Marinel, yan ba ang sinasabi mo? Nagningning ang mga mata niya sa luha at galit, tumayo si Igor, tama na. Hindi ako magpapaliwanag pa. Iniwan mo kami. Iniwan mo si anak mo. At kung may tao sa tabi ko na tunay na nagmamalasakit sa kanya at sa akin, baka hindi naman yan masama, parang hampas iyon ni Marinel. Pumuti ang mukha niya, pagkatapos ay ngumiti ng mapanlin lang, kaya pala totoo. May kapalit ka na pala, at siya ay si Lola Luningning. Hindi na kinaya ni Luningning, Marinel, pakinggan mo ako. Hindi ito sinasadya. Nandito lang kami, tumahimik ka. Sigaw ni Marinel. Tinalikuran mo ako, pumasok si Sonia, natataranta ang mga mata. Nanay, tatay, lola, ano po nangyayari? Natahimik ang tatlong matatanda. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, isang salita lang ang pwedeng sirain. Lahat, unang beses na naunawaan ni Luningning na hindi na maiiwasan ang wakas ng kwento. Naging tahimik ang bahay, tanging mabigat na hininga ni Marinel ang pumutol dito. Nakatayo si Sonia sa pintuan, natatakot ang mga mata. Pumunta ka sa kwarto, anak, mahinang sabi ni Luningning, umupo sa tabi ng apo. Mabuti lang, usapan lang ito ng mga matatanda. Dahil nagdadalawang isip si Sonia, iniwan niyang bukas ang pinto. Lumapit si Marinel kay Luningning ng galit. Inalis mo ang lahat sa akin, nanginginig ang boses. Umalis ang tatay, tapos ikaw pa ang nagtaksil. Hindi kita niloko, matatag na sagot ni Luningning, pinili mo lang ang ibang daan. Hindi namin sinadyang ganito, madali lang yan sabihin, ngisi ni Marinel. Baka matagal niyo na itong pinlano, tinaas ni Igor ang kamay, tama na. Pagod na akong sisihin, Marinel, mahal kita, pero ikaw ang sumira sa kasal natin. At ngayon, hindi tama na kami ang sisihin, minsan na nating sinabi kami. Ano na ba kayo? Pangungutya ni Marinel, tumingin si Luningning sa sahig. Hindi niya masagot, mahabang katahimikan, berde ang mukha ni Marinel, kinuha ang bag at lumabas, saan ka pupunta, saan kung saan iniisip nila ako. Pumikit ng mahigpit si Luningning, walang gumalaw sa loob ng matagal. Nakatingin si Igor sa bintana, nakapilas ang mga kamao, umupo si Luningning, nakatitig sa pinto, umaasa pa rin na babalik ang anak, biglang dumunga si Sonia sa kusina, Lola, tatay, hindi na po ba sila babalik? Yakap ni Luningning ang apo. Babalik sila, sabi niya nang may katiyakan kahit. Hindi niya iyon pinaniniwalaan, nagalang si Igor, yumakap sa kanilang dalawa, sa yakap na iyon, naramdaman nila ang sakit, pagkakasala, at kakaibang ginhawa, alam nilang sarado na ang pinto pabalik, ang lihim ay naging totoo. Ngunit may buhay pa silang kailangang ipaglaban para kay Sonia, para sa pamilya, kahit iba na, hindi na dati. Mahinang sabi ni Luningning, mukhang kailangang sabayan natin hanggang dulo, at sa unang pagkakataon, totoong umiti si Igor. Sa sumunod na araw, nagising si Luningning ang may kakaibang lakas sa dibdib, parang may bagong apoy na naglalagablab sa kanyang puso. Hindi siya naiinip o natatakot tulad ng dati, bagkus, handa na siyang harapin ang lahat ng pagsubok na dala ng kanilang pamilya. Isinuot niya ang kanyang paboritong barot saya. Ang kulay nito ay mapusyo na rosas, na may mga bordang bulaklak sa gilid na nagbibigay ng kakaibang lambing sa kanyang anyo. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa abaka, medyo luma na ngunit komportable pa rin. Sa kanyang kwelyo ay isang maliit na kwintas na gawa sa perlas, na minana pa niya sa kanyang ina,
parang paalala ng lakas ng mga babaeng dumaan sa kanyang pamilya. Nasa kusina siya nang makarinig ng malumanay na pagkatok sa pinto. Si Igor iyon, suot ang kanyang itim na polo at maong na pantalon, medyo kulubot ang mga manggas na naka-turn up, at ang kanyang mga sapatos na tsinelas ay bahagyang basa mula sa ulan. Sa kanyang mga mata ay maihalong pagod at determinasyon. Ma, handa na po ako. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Igor. Ngumiti si Luningning at inanyayahan siyang pumasok. Halika, anak. Kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Nag-upo sila sa lumang mesa ng kahoy na bahagyang may gasgas, mga marka ng mga taon na nagdaan, puno ng kwento ng pamilya. Sa mesa ay nakalagay ang isang tasa ng tsaa at isang plato ng kutsinta. Ang matamis na lasa nito ay nagpapagaan ng tensyon sa paligid. Habang nag-uusap, napansin ni Luningning ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Igor. Parang nagising ang isang bagong bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang lalaking uhaw sa katahimikan, kundi isang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Ma, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, sabi ni Igor, habang hinahawakan ang kamay ni Luningning. Hindi lang para kay Sonia, kundi para din sa'yo. Sa kabila ng lahat, nandito ako, napangiti si Luningning, at sa isang iglap ay naalala niya ang mga araw na siya ay bata pa, nakasayaw sa pista sa bayan ng San Pablo. Habang ang hangin ay may dalang amoy ng niyog at daplis ng niyog na naglalakbay sa hangin. Alam mo, Igor, sagot niya, parang tayo ang dalawang puno sa gitna ng bagyo, matatag kahit malakas ang hangin, biglang may kumatok sa pinto. Si Sonia iyon, nakasuot ng maikling palda at simpleng blusa, ang buhok ay nakatali ng maluwag na nagpapakita ng kanyang kabataan at kasiglahan. Apo, andito na ba si Mama? Tanong ni Sonia na maihalong pag-aalala, nagtinginan si Luningning at Igor, at sa isang hindi sinasadyang pagkilos, magkasabay nilang yakap ang bata. Hindi pa, anak, sagot ni Luningning habang pinipisil ang kamay ni Sonia. Pero nandito kami para sa'yo. May isang sandali ng katahimikan na puno ng damdamin, isang tahimik na pangakong hindi sila bibitaw sa isa't isa. Ngunit sa likod ng pinto, may lihim na nagbabanta, isang sulat na matagal nang nakatago sa aparador, na tila naghihintay na muling mabuksan at magbunyag ng mga kwento na kailangang harapin. At sa kabila ng tahimik na gabi, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Hanggang kailan magtatagal ang kanilang pagkakaisa? At ano ang tunay na sikreto ng sulat na iyon? Ang sagot ay naghihintay sa susunod nilang kabanata. Sa isang malamlam na dapit hapon sa bayan ng San Pablo, habang unti-unting nilalamon ng dilim ang mga kalye, nakaupo si Luningning sa maliit niyang balkonahe. Nakasuot siya ng mahabang saya na kulay kahel na may mga maliliit na borda, at simple ngunit eleganteng blusa na may manggas na 3 kapat. Ang kanyang mga paa ay nakalagay sa tsinelas na may bahagyang palda sa gilid, na nagpapakita ng kaakit-akit na hubog ng kanyang mga bukong-bukong. Sa liig niya ay nakabitin ang maliit na kwintas na perlas, na nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha sa sinag ng lampara. Pinagmamasdan niya ang mga naglalakad na tao sa lansangan. Ngunit ang isip niya ay nakatuon sa sulat na matagal nang nakatago sa aparador, isang lihim na tila nag-aabang ng tamang panahon para magising. Biglang may pagkatok sa pinto. Si Igor ang pumasok, suot ang puting polo na bahagyang nakabuklat ang mga manggas at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at determinasyon, habang hawak ang isang maliit na pakete na nakabalot sa lumang papel. Ma, natagpuan ko ito habang naglilinis sa kwarto ni Marinel, sabi ni Igor, habang iniabot ang pakete kay Luningning. Dahan-dahang binuksan ni Luningning ang pakete, at lumabas ang isang lumang diary na may balat na medyo kupas na, ngunit may mga gintong letra sa pabalat, mga lihim ng pamilya. Tahimik silang nagmasid sa diary, na parang ito ang susi sa mga tanong na matagal. Nang bumabagabag sa kanila, habang binubuksan ni Luningning ang unang pahina, napansin ni Igor ang kakaibang tingin sa kanyang mata, may halo itong kaba, pag-asa, at takot. Ma, mahina niyang tanong, handa na ba tayo? Ngumiti si Luningning, at hinawakan ang kamay ni Igor ng mahigpit. Ano man ang laman nito, haharapin natin ng magkasama. Sa pagbukas nila ng diary, nagsisimula ang isang bagong yugto, isang paglalakbay sa mga nakaraan, mga lihim, at mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pagtitiis na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ngunit sa dilim sa labas, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali upang gumalaw, at sa puso ni Luningning, may isang tanong na patuloy na sumisigaw. Maaari bang matatagpuan muli ang tunay na kapayapaan? O dadalhin ba sila ng mga lihim sa isang madilim na landas?
ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa isang malilim na gabi sa bayan ng San Pablo, si Luningning ay nakaupo sa kanyang maliit na sala, ang mga ilaw ay bahagyang dimmed, naglalaro ang mga anino sa mga pader. Nakasuot siya ng malambot na barot saya na kulay perlas, may mga punta sa manggas na bahagyang naghailay sa kanyang mga braso, at nakasandal ang kanyang mga paa sa isang pares ng simpleng tsinelas na gawa sa tela. Sa kanyang lieg ay nakabitin ang isang kwintas na gawa sa perlas, na nagbibigay ng banayad na liwanag sa kanyang mukha habang nagbabasa ng lumang dayari. Pumasok si Igor sa silid, nakasuot ng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at determinasyon. Hawak niya ang isang lumang larawan na may bahid ng alikabok, larawan ng isang pamilya sa isang pista sa bayan. Ngunit may mga detalye dito na nagpapahiwatig ng lihim na hindi pa nabubunyag. Ma, tingnan mo ito. Mahina niyang sabi habang inilalapit ang larawan kay Luningning. Sino kaya sila? Tumingin si Luningning, ang mga mata niya ay napuno ng luha at pag-aalala. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, mga pangalan na hindi niya inaasahang makikita muli. Parang ito ang simula ng lahat ng mga lihim, bulong niya. Naglakad si Igor papalapit. At dahan-dahan nilang inumpisahan ang pagbubukas ng mga nakatagong kwento ng kanilang pamilya, mga lihim na matagal nang itinago, mga sugat na hindi pa gumagaling, at mga pangakong kailangang tapusin. Habang lumalalim ang gabi, ang mga hangin sa labas ay dumadaloy ng malamig, at sa bawat pag-ikot ng pahina, tila may mga matang sumusulyap mula sa dilim, naghihintay ng pagkakataong sumilip sa kanilang buhay. Sa puso ni Luningning, may isang tanong na patuloy na sumisigaw. Anong mga lihim pa kaya ang matutuklasan nila? At handa ba silang harapin ang mga ito? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanilang kwento.